What's up mga kabari at mga kasilip, and welcome back to Master Silip TV. Narito na naman po ang inyong lingkod, this Master Silip aka Uncle Engpa, para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na parera sa Malvar, Batangas. And it's a Wednesday race in Manila Metro Turf, August 23, 2003. And we have 8 races na nalarga, no? Try natin silipin at tignan kung sino may mga malalaki at posibilidad na panalo. And kung bago lang po pala kayo dito sa channel ko, kindly click subscribe, like and share, at napalaking tulong na po sa akin yan mga kabari at mga kasilip, no? And you may also leave your comment down below kung gusto nyo mong magpa-shoutout or any topic that you would like to talk about. And ito isang mabilis na race analysis lang to mga kabari at mga kasilip, no? Kasi late na ako nagising talaga, so gusto ko lang makatulong somehow sa inyo, no? Again, itong race analysis ko is binibase ko sa pagkakagawa ng lineup, ha? And yung mga pili ko is binibase ko according dun sa nakikita kong senaryo. So nasa sa inyo po yan kung gusto nyo pong sundin, kung gusto nyo pong dagdagan, or kung gusto nyo pong palitan, okay? And speaking of shoutout, no, shoutout ko lang yung mailan-ilan dito. Shoutout nga pala kay Edgar Paredes na laging pinapa-shoutout, si Gary Dimaraan ng Tayuman Tondo. Shoutout din kay Ramil Samar. Ayan, so shoutout sa iyo Ramil, maraming salamat sa iyong suporta. Shoutout din kay Edgardo Ramos. Ayan. And last but not the least, shoutout kay Jerica88. Ayan, na naka-appreciate ng ating race analysis, no. So maraming salamat sa inyo mga kabari at mga kasilip, sa inyong walang sawang suporta dito sa Master Silip TV at sa inyong appreciation. So maraming salamat po talaga sa inyo. Again, we have 8 races na lalargan, so hindi ko na patatagalin to. Simulan na natin. Race number 1 po tayo, start ng ating first Peak 5 event, covers races 1 to 5. Dito po sa race number 1 ay may 6 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. First race ko po dito is yung numero 4, si Luke Skywalker. Isang senaryo na nakikita ko mga kabarya, mga kasilip is baka siya na yung humabol kay Winter on Fire, no? Kasi most likely si Winter on Fire yung magdadala ng bandera dito, no? So si Luke Skywalker, kung mahahabol niya agad si Winter on Fire, sa tingin ko is kayang-kayang labanan ni Luke Skywalker to, no? Plus gumaan yung laban compared sa mga previous runs niya, no? Kaya siya yung pinipili ko as my first choice. Second choice ko rito is yung numero 3 na si Winter on Fire na rin. Isang senaryo kasi is baka makalayag naman to si Winter on Fire, then most likely kayang makakuha ng panalo or pwedeng makabuo ng ere. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Again, dito po sa race number 1, ang first choice ko po is yung numero 4 na si Luke Skywalker. Second choice ko po is yung numero 3 na si Winter on Fire. Yun lamang po. Race number 2 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating winner take all event. Covers races 2 to 8. Dito po sa race number 2 ay may 8 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. Ang first choice ko po dito is yung numero 4 na si Amor Mi Amor. Isang senaryo na nakikita ko is baka magkaroon ng killing pace between Piece of Cake, Den at saka Guerrero Warriors, no? So most likely pwede maging tailor-made talaga kay Amor Mi Amor. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko ritong second choice yung numero 2 na si Piece of Cake. Isang senaryo naman na nakikita ko is baka walang makalutya kay Piece of Cake dito. Since may siyang distansya, pwedeng makalayag, pwedeng makabuo ng ere at makakuha ng panalo. Kaya kinukuha ko siya as my second choice. Sama ko rito yung third choice ko na numero 7 na si Guerrero Warriors. Isang senaryo rin na nakikita ko rito mga kabarya, mga kasilipis. Baka sakali kung maglulutyaan si Piece of Cake at Den at hindi makakarimate si Amor Mi Amor, si Guerrero Warriors most likely baka nasa tersera pwesto. And then now, kumuha ng unahan bago pumasok ng rektahan, no? Kaya kinukuha ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 2, ang first choice ko po is yung numero 4 na si Amor Mi Amor. Second choice ko po is yung numero 2 na si Piece of Cake. At ang third choice ko po is yung numero 7 na si Guerrero Warriors. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Peak 6 event, covers races 3 to 8. Dito po sa race number 3 ay may 9 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito is yung coupled entering numero 3 na si Diamond Story with 3A Gintong Hari. Actually, si Gintong Hari yung tinitignan ko talaga na may malaking chance of winning, no? Isang senaryo na nakikita ko kasi is baka siya na yung magdala ng bandera dito. Lately, ang mga tinatakbo ni Gintong Hari is siya yung umahabol sa di bandera, kaya kinukulang siya, no? Or hindi siya natitimbang. Pero sa forma ng lineup ngayon, mukhang siya yung magdadala ng marcha, no? Kaya pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito is yung numero 4 na si Queen Luis. Isang senaryo na nakikita ko mga kabarya, mga kasilip is baka sakaling kapitan niya naman kagad si Gintong Hari.
then most likely, pagdating ng diretsuhan, is may itatagal si Queen Louise over Gintong Hari, no? Kaya pinipili ko si Queen Louise as my second choice. Sama ko rito pang third choice ko mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 2 na si Maaasahan. Isang senaryo na nakikita ko dito mga kabarya, mga kasilip, is baka magkaroon ng killing pace between Gintong Hari and Queen Louise at makarimate si Maaasahan, no? Gusto ko yung post position numero 2, most likely baka nasa tersera o kwarta peso to, no? And kung sakaling magkaroon ng killing pace, pwedeng kumuha to ng unahan bago pumasok ng rektahan or ng home stretch. Kaya kinukuha ko siya as my third choice. Pero dito po sa race number 3, magdagdag na lang po kayo rito kung sino pa po kursunada nyo, dahil may mga ibang runners pa dyan na may malaking panalo, kagaya nila Vava Boom, Viva Forever at Lucky Nono. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung coupled entering numero 3 na si Diamond Story with 3-8 Gintong Hari. Second choice ko po is yung numero 4 na si Queen Louise. At ang third choice ko po is yung numero 2 na si Maaasahan. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo mga kabarya at mga kasilip. Start ng ating second Peak 5 event, covers races 4 to 8. Dito po sa race number 4 ay may 8 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 4 na si Magnolia Ashley. Isang senaryo na nakikita ko rito mga kabarya, mga kasilipis, baka ito yung magdala ng bandera dito, no? Kasi may natural speed to sa katawan. However, yung last run niya kasi hindi siya nauna kasi hindi ganun kaganda yung post position niya. Plus, medyo naangatan siya ron, no? So this time, gusto ko yung post position numero 4 and then pwede na kasi siya yung magdala ng marcha rito. And isang senaryo rin na nakikita is baka magkaroon ng killing pace between Chase the Gold and One for the Road. Pwede naman sundan ni Magnolia Ashley, ano? Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko ritong second choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 5 na si Maki Boy. Isang senaryo na nakikita ko mga kabarya, mga kasilip, is baka magkaroon ng killing pace between Chase the Gold, One for the Road and Magnolia Ashley. So si Maki Boy, pag to napalundag ng maganda ni CL Advincula, kasi ang diferensya lang naman nito is may mga lundag to sa aparato na naglalakad, no? So kung maipipesto agad to ng maganda ni CL Advincula, most likely pwedeng maging tailor-made kay Maki Boy yung karera, no? Kaya kinukuha ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 8 na si I'll Have Another. Isang senaryo na nakikita ko kasi rito is mga kabarya, mga kasilip, is kung magkaroon ng killing phase between dun sa mga 3 runners na binanggit ko at hindi makalundag or makapeso ng maganda si Maki Boy, si I'll Have Another is maganda yung kanyang post position numero 8 nasa labas, hindi matatabunan at pwedeng maipesto ka agad to ng maaga ni JR De Ocampo. And most likely, pwedeng kumuha to ng unahan pagdating ng rektahan, no? So, kinukuha ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 4, ang first choice ko po is yung numero 4 na si Magnolia Ashley. Second choice ko po is yung numero 5 na si Maki Boy. At ang third choice ko po is yung numero 8 na si I'll Have Another. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo mga kabarya at mga kasilap. Start ng ating Peak 4 event, covers races 5 to 8. Dito po sa race number 5 ay may 11 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po dito mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 3 na si Signature Whiskey. Ito maganda tinakbo nito last outing, no? Parang nagpagpaglan to ng kalawang. Kung ito hindi maiiwan sa aparato, sa tingin ko, ang laki ng panalo nito dahil masyadong mababa sa grupo. Plus napansin ko to nung pumarada, ang ganda ng itsura, no? So kung sakasakali na maganda ilundag, tingin ko, pwedeng makarimate ng maayos to. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko dito pang second choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 7 na si Kentucky Rain. Ito naman mga kabarya, mga kasilip, sinakinan ni Patty Dilema, no? So baka sakaling magamayan ng inete, and alam naman natin na si Kentucky Rain, most likely manggagaling sa likuran, no? So pwede na makarimate. So pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 6 na si Paramount. Pag to mga kabarya, mga kasilip, binigyan konsinte, isa to sa nakikita ko na pwedeng magdala ng bandera, no? Or nakatutok agad sa unahan. So pinipili ko siya as my third choice. Pero dito po sa race number 5, magdagdag na lang po kayo dyan ng iba pang kursonada nyo dahil halos anybody's race po ito. Okay? Again, ang first choice ko po is yung numero 3 na si Signature Whiskey. Second choice ko po is yung numero 7 na si Kentucky Rain. At ang third choice ko po is yung numero 6 na si Paramount. Yun lamang po.
Race number 6 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Dito po sa race number 6 ay may 11 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si Golden 8. Gusto ko yung post position, no? Actually, yung huling tinakbo nito, hindi lang ganun kaganda yung sinalida nito, no? Dumamba to sa aparato. So kung lulundag to ng maayos, isang senaryo na nakikita ko is baka magkaroon ng killing pace between Jack of Clubs, Winsome Maxine, and most likely baka si Ariana isa sumama dyan, pwedeng maging makinabang sa karera is yung numero 2 na si Golden 8. Pag to lumundag ng maayos, tingin ko baka nakatutok na rin to sa bandera, no? Maganda yung post position So pinipili ko siya as my first choice. Sama ko ritong second choice, yung lagi na lang na inaabot na numero 4 na si Jack of Clubs. So kung sakasakali na mapatakbo na to ng maganda, tingin ko pwede na itong makakuha ng panalo mamaya, no? Kung hindi rin ganun kaganda yung tatakbuhin ni Golden 8. So kinukuha ko si Jack of Clubs as my second choice. Sama ko rito pang third choice yung numero 9 na si Winsome Maxine. Ang nakikita ko naman na senaryo rito mga kabarya mga kasilip is baka ito yung magdala ng bandera at walang sumabay. Then pwede nang makabuo ng ere to. Wala naman ako makitang ibang matulin, no? So pinipili ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 6, magdagdag na lang po kayo rito kung may kursonada pa po kayong iba. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 2 na si Golden 8. Second choice ko po is yung numero 4 na si Jack of Clubs. At ang third choice ko po is yung numero 9 na si Winsome Maxine. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Last daily double event for Wednesday racing. Dito po sa race number 7 ay may 11 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Para po sa akin, solo po ako rito, numero 5, Thriller. Yung last outing neto mga kabarya mga kasilip, medyo may kalakasan yung laban, no? Compared sa lalabanan ngayon. So tingin ko, medyo actually lutang or lamang siya sa laban, no? Pag to na ay pwesto ng maaga at kinonsinti to ng connection, tingin ko sobrang lamang sa laban to. Kaya para sa akin, solo po ako dyan, numero 5 kay Thriller. Sa mga magtatanong kung sino pwedeng umupset or famorcast, sa tingin ko na rin is yung numero 3 na si Bloomies. Okay din yung post possession, nasa loob. Although na marami matulin, pwede naman siyang mag off the pace, and alam naman natin na nanggagaling din naman to sa likuran, no? So kung sakasakali na kukulangin si Thriller, si Bloomies na yung nakikita kong pwedeng umupset sa kanya or masisigundo. Okay? Again, dito po sa race number 7, solo po ako, numero 5 Thriller. Pang upset or famorcast ko po is yung numero 3 na si Bloomies. Yun lamang po. Race number 8 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Final race for Wednesday racing. Para atingan ang ating winner take all event. Pick 6, second pick 5 at pick 4. So alam nyo na mga kabari at mga kasilip, kung meron kayong extra capital, magdagdag na lang po kayo. And alam naman natin na kung ano yung nangyayari pag paratingan, no? So again, dito po sa race number 8 ay merong 14 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Actually, mahirap tong lineup na to mga kabari at mga kasilip, no? Anybody's race po ito. Siguro kung meron man dito na iilan na walang panalo, sa tingin ko, dadalawa lang. Then the rest, lahat may panalo na. Okay? Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 13 na si Best Offer. Gusto ko yung post position, nasa labas, hindi matatabunan. Isang senaryo na nakikita ko is pwedeng magkaroon ng killing pace between Namaskar, Make or Break, and Caraga Wonder. Si Best Offer most likely, kung kukonsinti ng koneksyon, baka nasa pang-4 or pang-5 pesto to. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko ritong second choice is yung numero 12 na si El Mundo. Masyado nang mababa sa laban to mga kabarya, mga kasilip. Maganda rin yung post position, and sa tingin ko kaya niya yung ere, no? Kahit na medyo bibilis yung pacing ng karera, tingin ko naman kaya niya yung ere. Hopefully magamayan na lang to ni Ari Madonna, no? Kasi first time nasasakyan nung
RM Adonai yung kabayo, no? So, pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice, yung numero 3 na si Sundance. Ito, very controversial tong kabayo na to, mga kabarya, mga kasilip, no? So, bahala na kayong tumunog kung ano ba ang tingin nyo. Pero, kung kabayo lang ang titignan, sa tingin ko, isa to sa may pinakamalaking panalo. Actually, nalalamangan ako dito. However, meron akong in doubt kahit paano, no? Pero, kukunin ko pa rin siya as my third choice. Kasi pag yan, kinonsinti ng koneksyon, then most likely, lamang yan sa laban. Kaya kinukuha ko siya as my third choice. Again, ito pong race number 8. Anybody's race po ito. Magdagdag na lang po kayo kung sino pa po yung kursunada nyo. Okay? Pero para po sa akin, ang first choice ko is yung numero 13 na si Best Offer. Second choice ko po is yung numero 12 na si El Mundo. At ang third choice ko po is yung numero 3 na si Sundance. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Friday or Wednesday race analysis. So sana makatulong sa inyo yun, mga kabari at mga kasilip. No? Again, yung aking race analysis binibase ko lang sa pagkakagawa ng lineup, no? At yung mga pili ko is binibase ko according dun sa scenario na nakikita ko lang or possible na mangyari. So nasa sa inyo po yan, mga kabari at mga kasilip, no? Kung gusto nyo pong sundin, kung gusto nyo pong palitan, or kung gusto nyo pong dagdagan. Okay? So good luck sa inyo, mga kabari at mga kasilip, and happy racing sa inyo. Once again, this is your Master Silip na nagsasabing bawal ang hard loser, dapat happy lang. Peace out!